Maraming salamat po sa handog na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong gamitin. Patuloy mo pong ipagpala lahat ng nagbigay, Panginoon. Patuloy mo pong ipagpala ang kanilang pinagkukuhanan financially, Panginoon. Magamit po namin ito sa pagpapalawak ng iyong ministry. At sa iyo namin binabalik ang walang katapusang papuri, pagdapila at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang ng Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po kahit. Hallelujah. Pwede po kahit magtugbos para purihin ulit nato ang ato Diyos na buhay. Hallelujah. Umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, o Diyos purihin ka. Dakila kang talaga, isa pa ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko nito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko nito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang narama. Ako'y malaya na. Yes, Lord, ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko nito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko nito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Isa pa ang umawit sa'yo, Panginoon. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, o Diyos purihin ka. Dakila kang talaga. Isa pa ang umawit at magpuri. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, o Diyos purihin ka. Yes, Lord, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahang tunay. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento.
wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Isa pa, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong sabay. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong langit ang aking nadarama. Sa pinakilig ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumalangit, langit ang aking nadarama. Sa pinakilig ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumalangit, langit ang nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord! Langit ang nadarama namin, Panginoon, sa iyong piling. Hallelujah! Yes, Lord. Patuloy ka namin sinasamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo
Lumasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, lumasumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang. Yes, hallelujah! Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, lumasumpungan ka sa dakong sa mananatili, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, lumasumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, yes Lord, tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, sa pamanatili, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa pamanatili,
mananatili sa iyong piling. Sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Just close your eyes. Just worship the Lord. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Hallelujah. O Diyos, itong aming panalangin sa oras na ito, ang makapanatili, O Diyos, sa iyong teritoryo, Panginoon, sa iyong perimeter, O God. Ito yung gusto namin sabihin, even sa aming mga kaluluwa, na sumamba sa Diyos, kilalanin ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Gusto ka namin sambahin ng hilain sa oras na ito. Gusto ka namin pasalamatan, despite, Panginoon, ang lahat ng aming nararanasan. You are still good, God. A faithful God. You deserve to be worshipped. You deserve to be praised, O Lord. Oh, hallelujah. Sa iyo ang nararapat na pagsamba. Hallelujah. Sa iyo lang ang papuri sa oras na ito. Hallelujah. Sabihin natin, Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo come on. Just declare it from your heart. Declare it sincerely. Just close your eyes. magtanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman.
ka namin, Holy Spirit. I-manifest, Lord. Naglulong ang aming soul, Panginoon, sa iyong presence. We want more of you, God. We want to enjoy your presence right now. Saturate this place. Yes, Lord. Hallelujah. Where your presence is, there is deliverance. Hallelujah. Hinahayaan ka namin, Lord. Malayang umilos. Iparanas mong yung presensya sa bawat isa na naririto, Panginoon. Patagpuin mong lahat ng naririto. We acknowledge you. We acknowledge your power. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Yes. Hallelujah, just flow. Thank you, Jesus. Prepare our hearts and mind, Lord God. Habang pinagsusumikapan namin, Panginoon, na magawa, O Diyos, ang plano mo sa aming mga buhay. Ganun din naman, katindi, Lord God, ang aming kinakaharap. Pero despite, Lord God, ng mga challenges, gusto naming turuan ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso't isipan, mas lalong sumamba sa iyo, dumipende sa iyo, kumilala sa iyo, O Diyos. Dalangin ko na i-prepare mo ang bawat puso ng lahat ng naririto. Ano man yung gusto mong sabihin, Panginoon, ma-receive ito ng bawat isa. Gamitin mo ang aking mga labi, Panginoon, daluyan ang iyong salita. Salita mo, Panginoon, ang paninig naming lahat. Turuan mo kami, O Diyos. Baklasin mo, Panginoon, lahat ng talukap sa aming mga mata, mga bagay na hindi namin nakikita. Iparealize mo sa amin, Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang lihim ng iyong mga salita. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay magtagumpay. Alam namin, Panginoon, without you, we can do nothing. Without your words, Lord God, walang mangyayaring paganda sa aming mga buhay. Patuloy mong ipaunawa sa amin ang ahalagahan ng iyong mga salita at ang pagkilala sa iyo una sa aming mga buhay. Hiniling namin ang mantle of protection sa bawat sulok ng lugar na ito, maging sa bawat tahanang iniwan. Inag, Lord God, sa mga mahal namin sa buhay na wala sa lugar na ito, ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamayang pag-iingat. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos mo, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Dinideklara namin ang tagumpay. Dinideklara namin, Panginoon, na ikaw lang ang Diyos na karapat dapat sambahin. Ikaw lang ang Diyos na karapat dapat itanghal. Napakabuti mong Diyos. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat at maaasahan sa lahat ng pagkakataon at oras. Patuloy ka namin dadakilain. Patuloy kang matanghal. Patuloy ka ma-display kung sino kang Diyos sa aming buhay. Kinahayaan ka lang namin, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang kagalakan, ibuhos ang kapayapaan, tunay na pag-asa sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang madakila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon,
victory upon victory. Everybody say, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. So, let us open our Bible. Genesis chapter 1, verse 1 to 2. The English version. Sabi dito. In English version, sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. So, palakpakan natin ang salita ng Diyos. Malakas na palakpak sa Diyos. Yan. So, bago ka umupo, kamayan mo munang yung mga katabi. Yan, pwede na kang lumingkod. Mopay nga kulop sa mga pinagpalang anak ng Diyos sa LOTN Lawang. Siyempre, apin isang kayagan. Sa mga Lawang. Kumusta ang mga anak sa Diyos? Handa na ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? At ang maluya. Handa na ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Iton. Kailangan diri kay maluya-luya la permi saglit na dadalit sinisang gaway ano. Kailangan permi masigasig ang mga anak sa Diyos. Sino excited nga makinig ng salita ng Diyos? Ta, pipirala na malaki yan. Bahala ka. Amen. So, grabe ano, ini nga adlaw, grabe talaga ang mga nangyayari, mga inaging adlaw. Tapos yan na, grabe ang mga ginihimusan kaaway. Nagpapasalamat ako sa Lord kay dirikit na apektuhan sa ini nga baha. Maupela kay para Prophet Isla. Salamat sa Lord nga waray kit baha waray ta karanasi iton, pero syempre grabe anak ako kaluoy san ato mga kabugtuan sa LOTN Katarman. Kay ang kaurugan sa kanta talaga nakuan good san baha ang karang mga balay nga waray sara, kumbaga nakuha waray sara. Kaya gin-encourage ko bawat isa nga kung mayong kito yung ibulig ta. Ano? Kaya nagpakanto ako yan na, gin-prepare ko pa ito. So yan na ako grabe talaga habang i-prepare ta ang ato mga sarili. Ini kasi tingang sa pagkatuna mo sa Manila, grabe yung amo na ramdaman nga alam mo something kailangan na mo may tutbo para i-prepare ang kada tagsa nga I pray nga maging ready git nga i-absorb ta kung ano man ang gitututo sa Dios, kasi diri nagkukulang ang Dios. Amen. Hindi nagkukulang ang Dios. Sa last nga topic ko, knowing God versus knowing about God, tama? So dudugtungan ko itong siya. So, nag-isip ako, paano ko pwede idugtong si Tondon sa kanya. So, nag-decide nga ginhatag utang sa ako sa Lord, sa ako kasing-kasing na yung idudugtong ko doon, knowing God, and kung si Tondon, ang dugtong niya, the significance of God's Word. So, sugad ko sa una na hindi pwede na may alam ka lang tungkol sa Diyos. Parang alam mo lang na may Diyos, nahipatian mo nga maini ang Diyos, diri pwede nga sugad lang siton. Kailangan kilala mo talaga ang Diyos, at hindi mo lang kilala ang Diyos, kundi meron kang personal na relationship sa Diyos. Kailangan meron kang personal encounter sa Diyos. Ngayon, kung meron kang personal encounter
surrender sa Diyos. Hindi mo lubos na mauunawaan ang Diyos kung hindi mo alam ang kanyang mga salita. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya ng Diyos. Di rin pwede nga mananampalataya ka ng Diyos, sumusunod ka at naglilingkod sa Diyos, pero wala kang alam sa salita ng Diyos. Or either, diri mo ginuunawa, hindi mo inuunawa, iniintindi, ina-absorb yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay foundation ng creation. Doon sa binasa ko kanina, makikita natin na ang pundasyon ng lahat ng naririto, ng lahat ng bagay sa mundong ito ay nagsimula sa salita ng Diyos. Amen. So, dili sa the significance of God's Word, kita tala muna ang meaning sa God's Word. Medyo, ko kasi nahimo, medyo halaba siya, tapos karoy ko utod-utod. Kasi halaba nga na siya. So, mag-focus kit doon sa, magpo-focus kit dili sa God's Word is powerful. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Pag-isugad nga God's Word, sumantala sa word na lang ang meaning muna, sa Miriam, ang bago dito, the speech sound or series of speech sounds that symbolizes and communicates a meaning usually without being divisible into smaller units capable of independent use. Sa other meaning niya, mayroon dito order, command, promise, declaration. Another meaning niya, the experience or manifested mind and will of God. Patrohon ko. The expressed and manifested mind and will of God. Sa biblical, yung biblical meaning niya, the things God has said. It is also used as the praise sa ginagamit lang siya ini nga praise nga word of God as a name of Jesus. Kaya nano nga gingaran siya sa name ni Jesus kasi the word became flesh. Diba? And dwells among us. So iton nga word si Jesus Christ ta iton siya nga word of God. So, gitutukoy ta doon nga the Word of God itself is Jesus Christ itself. So, ang bago nga ni diba, sa John ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Naging tao, nagkatawang tao ang salita. So si Jesus ta ang gipapatungkulan doon. Doon sa Blue Letter Bible, ang bago dito, it can mean either something that God has decreed, something humans, that God has said when addressing humans, words that God spoke through the prophets, Jesus Christ, or finally, God-written word. So, iton ang, kumbaga, meaning sa word of God. Nanoan kay importantihan siton yung significance of the word. Kailangan aram nato, mahigit nato yung importance sa word of God. Ang bago ko kanina, iton ang very foundation of creation. It is a supernatural power that when tapped, radically transforms anything to which is applied. Kapag natap mo siya, daramo iton nga imugin buhian, iton nga word, darako siton ang changes nga nahihimo dinhi sa ato kinabuhi. Yun yung diri aram sa nato nga mga mananampalataya, even sa iba nga mga tao nga nag-claim that they are servants of God. Maaram na sila mag-speak sa word, nag-preach na sila sa word, ani pa nga ni, memoryado pa nila ang word, pero yung word itself, powerful siya, pero diri siya nagiging powerful talaga kung diri mo talaga naiintindihan yung word.
Yung lata ka lang na lata, di ba? Bago pa nga ni, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Basta todo ka lang. Yung hindi mo talaga siya naiintindihan. May mga bagay na aram ta, so ginsusugat ka. Pero, ginsugat ka, di naman talaga naiintindihan, nakukuha niya nakaragsid nun. Di mo man talaga na-absorb, di mo talaga naintindihan. Yung kanina nga mga kanta, kung inu-inuhon ta, sa'yo siya nga declaration nga, ginsusugat mo sa imo sarili nga, siya na talaga ang dapat mong sambahon. Nga dapat adto ka sa perimeter sa Dios. Nga dapat i-desire sa sayo nga tao nga perme adto sa kaburuton sa Dios. Diri pwede nga basta-basta ka lang nga bara-bara ka lang nga Kristiyano nga mananampalataya nga parang wala la say parang okay na. Nagsiserve ka lang pero hindi mo talaga naiintindihan o nauunawaan yung maraming bagay na ginduduldol na sa ato sa Dios. Amen. Napakahalaga na maintindihan natin yung power, supernatural power sa salita ng Diyos. Grabe talaga sa inspired ini sa ako sa nga book nga ako ginbabasa, no? Christian book nga ginhatag ni attorney. Darakuan ako realization, tama talaga na yung word ada na kumbaga yan ang naginhatag na sa ato. But then dili tayo siya napapahalagahan as precious na kumbaga grabe darako sinian magagamit sa ato kinabuhi para magtagumpay kit. Amen? Daramang diri nagbabasa Bible. Tuig lang nga namamati in kada gawain. Kasi hindi mo nauunawaan na isa sa pinakamahalaga sa ato ang malaman, maabsorb, maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. Kung babasahon ta sa Bible, si God, gingamit niya, kanina sa ako ginbasa, gingamit niya ang word, ang kanya mismo word, gingamit niya to give a structure sa creation. Tama? Structure. Wala kasi, void. Diba? Ang bago dito, void, waray, bisan ano, masirong, wala kwenta, ang kalibutan. Tama? Pero, nagkayaon structure, saan gingamit sa Diyos ang kanya tingog? Boses ng Diyos. Na-appreciate ko, wow, grabe talaga ini nga Diyos nga ato pinaglilingkuran. Di na nato naiintindihan kung gaano siya ka makapangyarihang Diyos, pero doon pala sa creation, doon pala sa tinikangan pala sa nga tanan nga butang kung babasahon taan salita ng Diyos, doon sa tinikangan gin-display na niya ang kanya kapangyarihan. Papaano? Una, di ba? Masugad ko, God's word is powerful. Di ba? Bago ko kanina, God's word is powerful. Kaya ano powerful? Because our God is supreme, is a supreme God. Makapangyarihan. Natod ka, makapangyarihan ng Diyos? Amen. Maluya. Diri ka kumpinsido ng makapangyarihan ng Diyos kaya pinaglilingkuran. Makapangyarihan ng Diyos. Di ba? Gaano siya ka makapangyarihan? Lata-la niya, nahihinabo. Lata-la niya, may nangyayari. May pagbabago. Siya la, ang nakapag-create, sinwaray gingamit nga bisanano. Amen? Amen. Dinipisan pa ng pinakabaltok nga tao. Bisa pa, nano kaupay ang kanya invention. Gaano kaupay ang kanya mahimo din sa kalibutan. Still, di rin niya kaya labawan ng Diyos. Why? Kasi siya, nakahimo siya, mayaon na materials. Amen. Mayaon materials doon nga pwede niya magamit, kaya nakahimo siya, nakakreate siya. Pero, kung kikitaan ta, ang Diyos nag-create, waray, bisanano. Kaya bago dito sa ato ginbasa kanina, in the beginning, God created heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Waray bisan nano. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
bisa na ano. Empty siya. Pero, sangin naglata ang Diyos. Kung ma-imagine tanong, grabe, lata, boses pala nga ni. May na nangyari. How much more? Nga siya na nagkiwa. Diba? God's word is backed up by His character and integrity. Nano ang kanyang character and integrity. Nakaback up ko sa salita ng Diyos, yung character and integrity sa Diyos. Nano ang kanyang character and integrity? He is a holy God. Ano? Natod kang? Nga holy ang Diyos? Truthful, merciful, loving, faithful, dependable, just, and unchangeable. Maliban siton, mayaon ada ang integrity sa Dios. Pag-isag nga integrity sa Dios, pag-insugad niya, mangyayari. Pag-insugad niya, tutuparon niya. Diri nagbabago ang kanya isip. Diri siya ang Dios nga pabago-bago. Once kaginsugad niya, magaganap. Amen. Naniniwala ba ang lahat? Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. Yung first words of sentence nga ginlata sa Diyos doon sa Genesis chapter 1 verse 3 nanoan kanya first word nga ginluwas kaya sa 1 and 2 diba formless, void, waray doon, darkness kuno adaan ang Holy Spirit nag-hover doon over the water nanan una nga ginlata sa Diyos. Maran sa ng children. Sa children ministry, tutut do ito. Nanan una nga ginlata. Gusto, baulo ito. Di ba, salita ng Diyos, nagkaalang pabla. Let there be light. Di ba, paano? Waray confidence. Yan yung sinasabi ko. Dirikit confident sa salita ng Diyos na sabihin yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Lata. Ginlata la niya. Tapos na hinabo. Ginsugad la niya. Nangyari. Sumunod. Na kayo ang lighting ang daw itong din niya lighting sa kanya. Amen? Ito na una niya ginsugad. Let there be light. Kasi anak Diyos ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Ito na una niya mag-impart sa kalibutan. Yun yung meron siya. Ginlata lang niya nangyari. Amen. Kung babalikan ta yung Genesis, kitanta kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. I pray nga makita niyo. Very simple siya, pero kung maiintindihan ta, grabe sinian impact sa ato kinabuhi. Doon sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2, about niya in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless, empty, darkness was over the surface and the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Iton adto nga nakasugad dito. Formless. Yung keyword dito, formless. Nano ang ginhimo sa Diyos? God's spoken word gave identity to what was meaningless. Waray siya meaning, waray di ba empty, waray siya. Pero yung word of God, nagkayaon sin halaga, yung waray halaga. Yung earth nga waray pulos, nagkayaon pulos. Nagkayaon sin something. Tungod kay nakada ang Diyos. Amen. Pag-abot dili sa bawal niya dili, while iba kasi nga translation, wind ang gamit dito. Ang baga dili, iba ang translation na yung gamit dito. While the wind from God swept over the face of the water, andito man, while the Spirit of God,
In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering. Hovering ang gamit niya dito. Over the water. Ang bago dito, ada na nagkikiwa na ang Diyos doon sa water and spirits ng Diyos. Yung spoken word sa Diyos, nagdara siya sin kapayapaan o calmness sa yung chaotic nga lugar nga. Parang di ba, kalain di ba kung kikita mo pag masirong, pag waray ito parang mas mamingaw, parang kalain niya di ba? Pero nung create sa Diyos na kadaan na ang Lord, doon nagtikang kintagan niya doon sin dumatong ang kapayapaan. Why? Because God is the source of peace. Nanong kanya doon gini-imply. Pag grabe ang ato naramdaman, parang ada sakit sa sigman, parang grabe nala, parang masamo ka na to kamutangan. Mayaon Diyos na kaya maghatag kapayapaan. Amen. Mayaon Diyos ng makapangyarihan na kaya liwaton naming sitwasyon sa kinabuhi. Amen? Pag-abot din sa verse 3, ang pag-abot dito, darkness over the surface of the deep, and God said, let there be light. San kinlata itong san Diyos? Nanoan kanina, bago ko, nano kanya gitara? Nano nangyari? Nagkayaon sin? Light. Nagdaraan Diyosin, liwanag sa kasisipman. Kapatid, kung masiro manimim mo giniinagian, hinahanglan mo ang Diyos. Kung ngayon mga butang nga di mo naiintindihan, para maliwanagan ka, ang kailangan mo ay ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan nato ang salita ng Diyos. Kaya siya talaga ang magpapakita sa ato kay nano ini mga nahinabo, kay nano nga na-experience nato ini nga mga butang. So, doon pala sa creation, ginpapakita na yung kayang gawin ng Diyos nga diri mo may agian din sa kalibutan sa igkasitawo. Amen? Matayan na situation, tarawan sitwasyon, maupay, malipay kayo na buhas. Diba? Nagliliwat. Pero, lagi mong tatandaan na mapahisay ang change kapag ang Diyos ang nagkiwa. Kasi didi ba makita didi nga ang basirong nagkayoon liwanag dahil sa Diyos. Amen. Pagkatong doon sa 4 and 5 at bago didi, God saw that the light was good and He separated the light from the darkness. Nano ko na doon, kin-separate sa Diyos ang light sa darkness. Ibig sabihin, higilata itong sa Diyos kung mag-separate ang light niya sa darkness. Mag-ayon ang liwanag. Kung masirong dito, maliwanag din eh. Amen? Waray sitong makakapugong. Amen? God's spoken word set boundaries that could never be crossed. Bisa namin yung himuon, pag ginhimo sa Diyos, yun na yun. Nanatiling nga may yung darkness, nanatiling nga may yung light. Ano, tiri pwede nga permila sa nakitigog na duha. Amen. May yung boundaries. May yung kinihimo mo ang Diyos na boundaries. Even sa ato kinabuhi, may boundaries. Ayaw pagkadto sa darkness. Para di ka na ipapakulog. Di ka na ipapadul. Kay mayon man light. Dili sa liwanag, sigurado may kitaan mo nga tanan, may kitaan mo ang beauty. Kanya tanan nga, butang. Amen? Ang Diyos sinon, kaya nga ni, gin-separate niya, mayon darkness, mayon light. Mayong gabi, mayon aga, naroy ka puros la aga, o sila gabi. Diba? Mayong gabi, mayon aga. Wala sa nakakaliwat. May sa nakaliwat na, matawo, bisa kagibabalto, kitiri mo kaya itong liuton. Kawasan kang waray. Kuha, permilaga, bitiri, di ba? Ganon kung makapangyarihan ang Diyos. Nasunod, mas maupay pa ang mga butang din sa kalibutan. Nasunod. Amen?
Pag-abot dito sa verse 20, and God said, let the waters bring forth swarms of living creatures. Sunod-sunod na ito. Nagkuhan siya nga magkayaon sin mga tanong, iba-iba nga klase sin tanong, magkayaon sin mga hayop sa lupa, sa ito mga nalupad, sa ilalim ng dagat, magkayaon sin hayop, ginlata lang niya. Ikaw, paglata daw, magkayaon sin isda. Diba? Pero ang Diyos, ginlata lang niya. Diba? God's spoken words brought life out of things that were lifeless. Ito mga butang nga wala man doon buhay. Pero dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng buhay. Kapatid, dara po ang tao doon, waray kabuhay-buhay ang pinabuhi. Malaan mga zombi to, tuwigan lang parang buhi sila doon, pero walang kabuhay-buhay ang kanilang buhay. Amen? Waray kabuhay-buhay. Pero anak ka nga anak sa Diyos, and you have the Word. Mayaon kit Word of God nga pwede maghatag sa kanila ng buhay. Magkayaon sila sin buhay. Nga talangkit sa tuwaray kabuhay-buhay ang ato kinabuhi. Pero mayaon mga tao nga nagpagamit sa Diyos. Mahaligit yan na buhay. Diba? Bisa naman daraan mo ang challenges, buhay na buhay, dahil tinanggap natin ang Diyos na buhay. Amen. Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya, enjoy mo buhay. Ayaw pag pinatay-patay. Amen. Kaya buhay ka na. Ama ganito, lata-lasan Lord, yung lifeless, waray ka buhay-buhay, nagkaroon ng buhay. Kaya nga, kapag napipil mo nga, parang feeling mo, wala, himatay ka na. Kailangan mo ng buhay. Saan na, mo ito may kikitaan? Sa salita ng Diyos. Nga ng salita ng Diyos, yan din na mismo ginhatag sa at. Amen? Hintagan na kit. Solution. Kaya lang, di rin takip papansin, ani ba nga ni alikabukon. Ani ba nga ni, di marang kung di gibutang ang karabible. Halaw, sino daw may daraya ng Bible? Taas ang kamay. Hala daw? Sayo, duha. Pa! Ano ba, cellphone ko, no? Dalo. Sino may Bible yan natin eh? O, di ba? Ibig sabihin, kasi hindi natin nauunawaan na napakahalaga ng salita ng Diyos. Sinong gustong magtagumpay? Taas ang kamay. Amen. Sinong gusto ng pagpalain? Taas ang kamay. Amen. O, naruyag, pero wala salita ng Diyos. Very simple. Yung word itself, yung salita ng Diyos, amot ko nakikigets niyo na kareksig. Yung ibuhian niyang alata, kaya, ang waray doon, nagkakayaon, tama? Then, di rin nato na-realize, ani na ining alata. Kapag ginlata ta, ang kanya ginlata, diri iton ato lata, kanya lata. So, imposible na kapag sinabi mo yung kanyang salita ay walang mangyayari. Kapag sinabi mo ang salita ng Diyos, merong mangyayari. Mayaon mahihinabo kay nano, siya iton, kanya iton lata ang magapan niya, diri pwede nga bumalik ang kanya lata nga waray nangyari. Doon natin makikitaan yung power of declaration. Napakahalaga. Doon sa last, God said, let us make humankind in our image, according to our likeness, and let them have dominion over every creeping things that creeps upon the earth. Ginkuha na niya. Ang tao, napansin niyo doon, kanyang trait niyang tao. Diri lata ang kanya pag-create ng tao. Siya mismo naghulma. Hiningahan sa Diyos. Tama? Hiningahan. So, special ang pagkahimo sa tao. Sugaray niyo mo hipid. Kapatid, special ka sa Diyos. Kung feeling mo diri ka special sa tao, okay lang ito. Importante, special ka sa Diyos. Amen? Pero ini ang kaupod sa kanya, lata sa nag-istorya sira. Pamati ka. Sa nag-istorya na sira, the God, Son, and the Spirit. Kaya pag niya, let us
Ibig sabihin, may siya kaistorya doon. Di na kanya pwede kaistorya, anghel ken, anghel created la sa Dios. Di rin pwede mag-create an, created la. Kasi creator niya an, mag-create. Ang bagon niya dito, maghimukit ang niya, let us make humankind in our image, according to our likeness. Yan ang kanya hatag na authority. And let them have dominion over every creeping things and creeps upon the earth. Dili sa ibang translation, sa verse 26, sa sunod, kailangan may Bible, may nakili-recitation. Baksad ko sa verse, ibaan magbabasa. Wala na rin basa. Ang bago din is sa verse 26, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Diba? Gintagan kit authority, dominion, gintagan kit sin, power, over sa nga tanan nga ni sa kalibutan. Pero ibis lang nga ni nagdadlagang kit. Diba? Nahulog ang kapinit. Ay, maray tuyi kulpi. Dito'y lang ayam. Nangangapag ka na. Nadalagan pa. Diba? Kasi dili nato naiintindihan yung authority na ginhatag sa ato sa Dios. Aram niyo kasi na-amaze ako yung mga tao nga grabe nala sila. Alam mo, they are not powerful. Pero kay nano nga na-experience nila yung supernatural. Because they know the word. They know how to use the word of God. Kasi gininisip ito, kay nano masugod-sugod na karanasan nila ito. Pero, doon ko na-realize na sa nag-inaram nga actually, pwede naman talaga maranasan. Kaya lang, di natin naiintindihan yung salita itself sa Diyos. Amen? Yung power, yung authority nga ginhatag sa ato sa Diyos. Kung tutusin, ang mga anak ng Diyos, kung aram ta, kita talagang giyamani. Kaysa ato pinagkatiwala lahat ng Diyos. Amen? Tapi ka nga nimhipid. Nagniluya-luya, waray hawto kwarta. Tiyamot na. Amen. So doon pala sa tinikangan, sa verse 1 hanggang 26, na-explore ta doon yung limitless power of God. Yung spoken word of God sa creation. But now, i-consider nato that God has spoken many more words. Ano? Dili nito nang gilyata sa Dios. Daramo pa nga butang, daramo pa nga word. Imagine mo, 66 books. Ginlata sa Dios. Adi ang mga pangako sa Dios. Ang kailangan alam mo ang pangako sa Dios. Natuod ka sa pangako sa Dios. Natuod ka nga ini nga kanya ginlata matutupad. Natuod ka nga once ka ginlata mo ito may mangyayari. Kaya di mo alam. Amen? Kaya grabe na. Lubok ka na, di mo alam anong himuon. Pag nanghihina ka, di mo alam kung ano nang himuon. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, ang sabi doon, come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. I-recite mo kung tayton, Lord, ang bagaw mo, maduo kami sa iyo nga nabibigatan, nagugulumihanan, nga makakaramdam kami sa kapayapaan, makakamdanan mo ang kapayapaan, lalataon mo iton, i-declare mo. Uli na mahigit ang takay na ano kailangan. Kailangan marami kang alam na salita ng Diyos. Because the word of God is the sword of the Spirit. Amen? Makapangyarihan ng salita. Ito ba talaga kang makapangyarihan ng salita ng Diyos? Amen. Sino, may mga memory verse? Taas ang kamay. Amen. Talaga? May memory verse ha? Kailangan alam natin ang salita ng Diyos.
At dili mo lang alam kay si Satanas yarami memoryado niya. Amen? Hindi mo lang alam, sinasabuhay mo ang salita ng Diyos. At nauunawaan mo ang salita ng Diyos. So, sa biblical principle of speaking scripture, una, God's spoken word cannot be separated from who He is. Ang bago dito sa ako nabasa nga quote, doon sa Deuteronomy 7 verse 9, ang Hebrew dito nga ginkon El Hana Imam. Na Korean ang maguluwas. El Hana Imam, the faithful God who maintains His covenant. Ito nga ang kanyang meaning. Maghimo ka nga ni nga sa bata, ayaw man iton kay makuri luwason. Ano? Diba? Ang meaning niya, faithful God who maintains the covenant. So, diri ko rito pwede maghiwalay. Yung salita ng Diyos ay salita ng faithful God nga i-maintain niya ang kanyang covenant. Pag-isip niya covenant, ang kanyang promises sa mga tao, sa kanya mga anak, sa mga nasunod sa kanya. Yung first time promise is used sa Bible. Kung babasahon ta, first time nga promise nga ginbuhian sa Dios dito kan Abraham sa kan Isaac nga ihahatag nila si Isaac. How many times itong gin sugad sa Dios kan Sarah? Ilang beses gin sugad ni Lord kan Sarah nga magkakayaw siya anak. Pero doon ta makitaan na hindi talaga naintindihan ng luwas ni Sarah yung power ng word ng Lord, yung power ng binibigkas na salita ng Diyos. Kaya nag-doubt siya. Abaw niya, paano pa magkakaanak nga wanak? Arog na. Lain pa sa arog, minupos. Ano? Ratan kam kung magburod sinay natin nga sinay buhan Lucy. Sinay Dilia. Maagod man. Alam ko kakarugan din yan, no? Kung si nanay natin na sugaron nga, natin magkakaanak ka. Pa. Di ba? Sinay natin. Gano'n na magkaanak nga. Minupos na sa ulam ah. Amen? Kaya nga, bilang tao, si Sarah, kumbaga, promise itong sa Diyos ha. Ang Diyos mismo nagsugad. Nagtawa pa siya. Paano daw nagsugad? Nagtawa. Paano na lang magubulod, di ba? Pero first, hindi rin ito na-realize. First promise nga gibuhihan sa Diyos. Nangyari hindi? Nangyari. Dahil walang imposible sa Diyos. At ang Diyos ay faithful sa kanyang mga salita. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Amen? Pag sinabi niya, mangyayari. So, bagaw, yung Hebrew word doon nga gamit sa nag-promise dito sa sito nga kanya, pagkuhan niya kan Isaac, yung word doon na promise is either a form of amor or dabar, means someone said or spoke. Yung promise dito, verbal, ginlata lang sa Diyos. May naglata. Amen? Diniyan na, kailangan promise yan eh. Pwede yung kasuratan. Kaya di natutupad, di ba? Magabayan na si Diri. Surat. Di ba? Kailangan may yung mga kuhan. Kasal, kailangan may surat, may sinurat. Nagbabago ang isip. Di ba? Dini sa kalimutan, kailangan may mga sinurat. Diri kasi natutupad. Pero, kung naisipon ta, ang Diyos, lahat ng sinabi niya, matutupad. Sugaran niyo mo ipid, kapatid, lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo ay matutupad. Amen. So, kung ano man ang ato natutunan niya na didi, possibly one of the most foundation principle of the scripture. Sa'yo pala ito, mga pipira pala ito nga pundasyon sa scripture ng salita ng Diyos, na sinabi ng Diyos o pangako ng Diyos. Marami yung mga prophesies, mga prophecy nga ginluwas doon sa books. Amen? And lahat ng yon ay magaganap. Amen. Pero nung second oracle ni Balaam,
Mayon dito ginlata si Balaam dito sa Numbers 23 verse 19. Sabi niya dito, God is not a human being that He should lie, or a mortal that He should change His mind. Has He promised and will He not do it? Ito na kanyang isugad. Nag-promise ba ang Diyos na di rin niya itong himuon? No. Diba? Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Diba? May itong kanta, pag sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Diba? Kasi sinabi niya. Amen? Pag sinabi niya, pag sinabi lang sa nito muhipid, sa name amigo, sa name asawa, name engaged, sus, masasaktan ka lang. Pero pag sinabi ng Diyos, asahan mo, magaganap ang bagay na yon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. God's spoken word is a force that accomplishes whatever it sets out to do. Force siya nga nag-accomplish kung na naman ang kanya karuyag mangyari. Kaya nga, gisad ko kanina doon sa Isaiah 55:11, di ba? Nga, waray salita ng Diyos na babalik na walang nangyari. That will come empty. Nanan kariksid ngun siton. Nanan kariksid ngun siton. Na yung salita ng Diyos, once na dideclare mo, once na pinaniwalaan mo, once na pinanghawakan mo, mangyayari. Mangyayari. Kailangan mo lang ito i-declare. Sugaron. Dili mo kasi kinsusugad. Dili mo kinilata ang gusto mong mangyari. Di ba? Kung gusto mong mangyari, permi mo susugaron. Permi mo lalataon. Pag mata mo pala, nalangin ka, kauman mo manalangin, magpuri sa Diyos, kauman mo mag-meditate, it's the time to declare. Mag-declare ka, Lord, magkakayaw naksin balay. Ano ba sa specific? Ito yan, balay la. Yung taga nga balay ka dito eh. Hindi mo specific. Balay yung magpaisay, nga concrete, centralized sa kiton. Kaya na itong gini-declare. Habang di pa ito nangyayari, i-declare mo, Lord, magkakayaw naksin trabaho, tatagan mo paghanap man trabaho. Kaya puro ka lang declaration, di ka mo naghahanap. Amen. Di ka pag-serve man sa Lord. Siyempre, di ba? Faith without action is dead. Kung natuod ka, may action. Amen? So, pero talaga, magaganap talaga yung sinasabi natin, yung pinaniniwalaan natin, lalong-lalo na kung nanggagaling dito sa salita ng Diyos. Lord, ang bagaw mo. Kapag nag-tights up, mayaw na protection at hindi ako magkukulang. Kapag nag-tights and offering up, ang bagaw mo, bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Ako ginahimo ko doon. Kinakabos na nga niya. Ito feeling ko, ano man na nanandolin eh. Iniisip ko ni na Lord, may kapangako. Ang bagaw mo. Ibabahalik mo sa Lord. Alam naman ng Lord yon. Pero iba yung sinasabi mo. Iba pag sinasabi mo. Ang sabi pa nga, di ba, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Nakasalalay sa dila ang buhay at kamatayan. Ang buhay at kamatayan. Gisinukan mo nga nga pero nga, waray, waray, waray talaga. Amen. May tiabot. Damo. Amen. Wala pa yan tiabot. Declaration. Tiabot. May tiabot. Diba? Diri ka na. Waray. Bisa mo ba yun? Waray. Kabara ka. Mawawadaan ka talaga. Kasi yun yung sinasabi mo. At naririnig. Dalawang nakikinig. Yan eh. The success from speaking the word of God. Mayroon success sa paglata sa word of God. May tagumpay sa pagsasabi ng salita ng Diyos. Amen? So during sa time ni Joshua, diba, doon gisod nga dilidilihin mo ang salita ng Diyos araw at gabi.
Di ba? Nanon, sunod dito? Nano na, sunod. Ata! Ang children maaram si Tun. Ha? Nano na? Ano sunod? Joshua 1:8. Dili-dilihin mo kuno araw at gabi. Nano na? Ano sunod? Ha? Para hindi nunungdong. Ano? Dirita talaga ito na isa sa buhay. Dirita ka ninunungdungan. Uminhawa ka at magtagumpay. Sa gayon, di ba? Giginhawa ka at magtatagumpay. Naruyag ka guminhawa at magtagumpay. Ano dito? Dili-dilihin mo araw at gabi. Wala itong oras. Kung katut nga ka nagmata, alas 2, alas 3, dili-dilihin mo ang salita ng Diyos. Antes ka lang maturog, dili-dilihin mo ang salita ng Diyos. Araw at gabi. Nang sa gayon ko, no, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? Doon sa time nga namatay na si Moses, di grabe ang kulpa ni Joshua bilang leader kasi diri man siya use nga siya ang leader kasi may umon Moses tapos siya na ang leader. Gyapon ang kanya pangamba. Kaya nga, ang Lord, God made clear to Joshua that prosperity and success are dependent on a practice of keeping God's word in his mouth. Or, in other words, a habit of speaking it. Kaya niya itong isugad nga Joshua 1:8 na kailangan balik-balikan mo yung mga pangako ng Diyos at pirmi mo siya susugaron. Pirmi mo siya lalataon. I-remind mo, maliban sa pag ginlalata mo kasi, nababatian mo, nare-remind ka. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Diba? Faith comes from hearing. Sarihi. Pag mata mo, giwarai ka, kasi wala talaga. Pero di makapiro, di ka try mo ka. Nag-ihimo ka, nag-effort ka, nag-ihimo ka ka pamaraanan nga, kumita ka man, waray. Pero pag nagmamata ka pala, bisan di mo waray ka doon, pero mo gidideklara, ikaw lang man na, kahit nga may pasal mo siya, may Muslim. Ikaw lang. Pero gidideklara, I will be a millionaire! I will be a millionaire! Lord, I will be a millionaire! Ilang beses na mo sugaron, habang ilalata mo ito, nababatian mo, mapifil mo ito nga nagkakayong kapanatagan at naniniwala ka na magaganap ang bagay na yun. Amen. Lord, magsiserve ako sa iyo. Nga Lord, pagkakatiwalaan mo ako bago mo, ang mga tao nga mapagkakatiwalaan ay pagpapalain mo ako. Sugat siton. Aga pa, good vibes. Pag mata mo pala, kay marag ka, pag mamata, tadara mo dayon an, ginihimos ang kaaway para wakayon at kaagahon. Amen? So, kailangan tabuligin na natong mga sarili through the word of God. Kailangan tayo i-speak out. Kailangan tayo lataon. Kailangan tayo i-declare sa ato kinabuhi kasi naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi ka makapangyarihan, pero yung nagsabi nito na sinasabi mo ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Abaga didi, ang mga kuwan ngayon, ang mga tawag dito, yung mga angels, mayan ngayon itong sira, ito yung susugad nga, tagitagan kit authority sa Diyos, itong gisusugad nga, delegated authority. Gidelegate sa Diyos yung authority sa ato. So, paano dapat, di ba, dapat mag-manifest yung word sa ato? How to let the word manifest in us? Makuri kasi, diri nga ni itong mag-manifest sa ato, diri mag-manifest ang word kung hindi mo naunawaan ang word at hindi mo alam ang word. Tama? So, kailangan alam mo yung word para mag-manifest at nauunawaan mo para masabi mo. Kuha ka na sa ito, naglata kasi hindi mo itong ginmamind. Hindi mo giniisip. Nag-oo ka. Tapos, di nga yan totoo. Di ba? Kailangan, kapag mayroong kaginlata,
Naunawaan mo. So, yung Word of God, kailangan mag-manifest sa ato. Ibig sabihin, kung naunawaan, naiintindihan mo, gin-absorb mo, hindi nagmamanifest. May kikitaan sa ato. Amen. May kikitaan. Bisan, lugmok ka na, darang problema dahil alam mo na mananagumpay ka, may kikitaan sa nga magtatagumpay ka, diri abad ka, problemado ka. Matawa-tawa ka lang gihapon, kiti na ng hipid. Amen. So, papaano ini mag-manifest? God's word is spoken directly out of His mouth is powerful to accomplish whatever He intends to do to it to accomplish. Sa Genesis chapter 1 verse 20, God gave us the authority, di ba? Bago ko kanina, yung authority meaning the right to act in a specified way delegated from one person or organization to another. Yung keyword doon sa definition is delegated. Gidelegate. Kunyari, ansa yung nga-judge. Kuman niya, kunyari, ginkuha na niya, nagkuha na siya nga, ina mangyari. Accused ini siya. Murderer ini siya, di ba? Tataka na niya, kuha na niya dito. Bisa na niya, no, siya nag-decide siya mayaw na, mga authorities nga, mag-i-implement si ton. Dadak ko nga tao, ikakadto. Diri nga, si judge, maupay kung siya manhagilap, mandadakog diri. Ganon din naman ang Diyos. Sinabi na niya, ginahatag na niya sa nga sinsaak. Kung paano ini yan na iposes. Paano yan na ini gamiton nga power and authority nga ginhatag niya sa at. Sigurang hipid, kapatid, you have power and authority. Nakaramdam la sin kakaiba, tinubos ko ng kanya para hibo sa gutok. Naman una, may ngalimot sa kanya power and authority. Ano? May nahigitan. Nahadok. Nahingalimot sa kanya power and authority. You have the power and authority. Ang bago pa sa salita ng Diyos, si Satanas, mala siyang diyon nga umatungal. Wala na tango. Atungal na la. Ginhinado ka la. Pero dahil hindi mo alam, nanginginig ka. Pero kung i-picture out mo isod sa Bible, kikitaan mo, na-imagine mo ito. Ito liyong yung wala tango. Di ba? Di ka makahanok, hinga nga tawa ka. Di ba? Bungi! Diba? Pero nun, kaya wala tao. Diba? Hindi ka makahanok. Ibig sabihin, gaano man kalaki yung napipil mo na problema, dahil alam mo na mas malaki ang Diyos, di ka nito nga gina-accuse sa Satanas, wala man itong tao, wala itong kapangyarihan para ilugmok ka, diri ka dapat magpalugmok, diri ka dapat ma-discourage, dapat magpatuloy ka, kay nano, wala man siya tango. Wala siya kapangyarihan. Ikaw na mayon authority, dili nan kaaway, gindelegate na sa nga sinsaak, maliban pa siton, ginbayang pasat na bulig, maliban kan Holy Spirit, adaan mga anghel. Ang bago dito sa Psalm, the Lord, oh you, His angels, you mighty one who do His word, obeying the voice of His word. Psalm 101 verse 20 sa ESV ito, English Standard Version. Ang bago dito, ini ko ng mga anghel na mamati sila sa pulong sa Diyos, sa mga salita ng Diyos, at nag-obey sila sa voice of God. Ngayon, na-realize ko, maupay pa ito anghel. Aktibo permi mamati sa salita ng Diyos. Kasi, bago dito, namamati sila. Once na kin-spoke mo yung salita ng Diyos, sila ang magsasakatuparan. Hihimuon nila kung na yung ginlata. Amen. Nabulig sila ma-accomplish yung bagay na yun dahil yun yung ginagawa nila. Kaya nga, kailangang may nananalangin, may namamaginan ginano. Kung nana nato ginalata, nana nato ginudulog, kumikilos ang mga anghel. Kaya nga, di ba,
sa Bible to, bago niya dito, sinututong kanya yung sugat niya, pasensya ka na, na-delay ak, kaya nakipaglaban pa ak, di ba? May labanan! Yung spiritual realm, may labanan! Di rin na naikikitaan! Pero you know what? Kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos at pinangahawakan mo ito, sinasabi mo ito, yun yung magbibigay ng kakayahan, ng power doon sa mga anghel para magtagumpay, para ibigay sa iyo yung tagumpay. You have to speak it, to say it. Kailangan mong sabihin yung pangako ng Diyos. Amen. Pero waray, ano mo gini-speak iba? Duhala ito na namamati. Negative nga, ready liwat ang mga demonyo kayo mo uliton. Amen. Kung ka, wisit ka, ay pagkimang raw nga makabubuisit itong sa im kada adlaw. Ikaw ang nagsulat siton. Kinlata mo iton. Amen? Pinagpala ka! Ay, iton. Pag pinagpala iton, damay-damay. Amen? Kaya nga, kailangan maupay ang gawas. Maupay natin dineclare. Maupay natin lalata kasi yung authority, gin-delegate na sa ato. Amen. Ginhatag na sa masin sa ak. Masan nga, magsan sa Lord nga, sino mang patungan ng iyong kamay na may mga karamdaman ay gagaling. Kapag may karamdaman, isang sa Lord nga ipag-pray, ayaw kahadok. Kasi hindi naman talaga ikaw ang magpapagaling. Babalikan mo ang salita ng Diyos. Lord, ang sabi mo, sino man ang patungan ng aking kamay ay gagaling. Sino man ang patungan ng aking kamay ay lalaya. Amen? Sugat siton, pinaniniwalaan mo yung salita ng Diyos, sasabihin mo, pangahawakan mo, at merong mangyayari. It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen? Dahil salita yan ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Yun na nga, kaya kailangan i-enact nato yung Word of God, yung power ng Word of God. Kumbaga, i-implement nato sa ato mga kinabuhi. Gamiton yung voice activation dito sa cellphone, napansin niyo, may voice activation sa cellphone, pag sugad mo dito nga Google, ba, nagawas tayo si Google, maupay pa to cellphone na sunod. Amen? Ganon din kasi yung delegated authority. Ginhatag na sa atin yung authority. Once you say it, you speak it, ready and real and heaven para ganapon yung mga bagay na sinabi mo. Kailangan mo itong paniwalaan. Lord, magtatagumpay ak. Lord, makakatampos ak. Lord, makakatrabok si maupay. Pero itama mo ang relasyon mo sa Diyos. Itama mo yung commitment mo sa Lord. Kadiri pwede nga nagdideclare ka, aram san Lord, ang motibo sa ning kasing-kasing. Kung tama yung motive ng heart mo, pinangahawakan mo yung salita ng Diyos dahil yan ang pangako ng Diyos. Bisan ano pa ang situation sa ning kinabuhi, yun yung sinasabi mo dahil despite sa mo nararanasan, naniniwala ka sa pangako ng Diyos, kapatid, magaganap yung sinabi ng Diyos sa buhay mo. Yung pangako ng Diyos, yung gita-download sa Lord sa imo kasing-kasing, magaganap yun. Ito na atong paglaom. Ito na nagahatag sa atong pag-asa. Bisan nga na lugmok ka, ako bisan sugad sini, ang baga pa kay Sister Mayan, naiisip mo danay, na compare mo ning sarili sa iba. Na kay nano nga sira lugod, waray sira lugod, personal relationship sa Lord, at iba nakakilala mo, they are not serving the Lord. Kumbaga, waray good sira time, waray sira tamang relationship sa Lord, puro sila trabaho, pero parang successful sila. Kaya nano nga parang maalwan ang karakirabuhi, kaya nano nga dara mo na sila properties, dara mo na ang sini. Yes! Pero, ang diri mo nare-realize, ikaw ang mayaon, kayamanan, madiri na kupas. Mga pangako ng Diyos, yung salvation sa Diyos, diri talagin po possess, gin kakaptan pinanghahawakan, dinideclare yung mga pangako ng Diyos. Diri talaga ginaayos ang ato personal relationship sa Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, tatayuan mo ang salita ng Diyos, pangahawakan mo, sasabihin mo at paniniwalaan mo na ito ay mangyayari. Amen.
sa New Testament, gin-reaffirm dito ni Jesus yung katotohanan sa buhay and yung nourishment ng salita ng Diyos during sa temptation. Ipakita niya doon yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Although, siya na ang salita. Tama? Di ba, gintemplag, so kalakasan, kuwan. Sugat sitong kalakasan, loob ni Satanas. The word itself, gintempt niya, as an word. Di ba, ang sabi doon sa salita ng Diyos, Creator nga, di ba, pag nagugutom, gawin mo itong, imo itong tinapay, gugutom ka na. Nanong kanya ginlata, the word itself. Ang bago niya, hindi lang sa tinapay, di ba, ng buhay, ang isang tao, kundi sa bawat salitang namutawid sa bibig ng Diyos. Amen? Yung balik niyang word, kailan nga kailangan? Kailangan ginalaw sa Lord. Kasi karuyag ipakita ni Jesus Christ, yung power ng word, kailangan alam mo kung paano ika-counterfeit ang kaaway. Pag isugat sa kaaway, waray ka na paglaom, masugad ka man sa imo sarili, sa imo isip. No, mayaon ang paglaom, lalataon mo iton, kailangan anak aksan Diyos. Namatay ang Diyos para sa magtatagumpay sugat situn. Imo lalataon, i-declare mo yung pangako ng Diyos. Amen. Kaya nga, pag mayon mga nangyari nga, di rin naintindihan ako na sunakson, Lord, in all things you work together for good for those who love you. Pinanghawakan ko itong di ko man niya na naintindihan. Good things lagi hapon ang mangyayari. Kasi yun yung pangako mo. Hindi mo kami iiwan, ipababayaan mo, hindi mo kami ipapahamak. May mga pangako ka, Panginoon, hindi kami magkukulang. You are our great shepherd, and I shall not be in want. Diba? Pag waray ka, giwaray ka, mayroong ka sitwasyon nga, di mo maintindihan, waray ka way, nagkakanta ka, God will make a way when there seems to be no way. Habang paulit-ulit mo itong kakanta, nako-comfort ka, nafe-feel mo nga mayroong himo ng Diyos. Why? You are saying it, you are speaking it, at naririnig ng mga anghel ito, naririnig itong sa Diyos, at mangyayari yung bagay na sinasabi mo, pinaniwalaan mo. Amen. Nanon lesson. Pahalagahan ta ang salita ng Diyos. Basahon ta, bisan hinay-hinay. Unawain natin ang salita ng Diyos. Isabuhay ta ang salita ng Diyos. And simula sa oras na ito, learn to speak. Declare the word of God. Pag mata mo pala, Lord, papalain mo yung mga adlaw. Lord, magtatagumpayak. Lord, tatagan mo aksen. Kung may katinda, Lord, tatagan mo aksin mga mamamalit sa ako. Lord, mararasahan sila sa nakinluluto. Sa siton. So, sa ito ng ginihimo. Aga-aga pa. Nga tanan ito ng ginuluto. Pinapanalangin ako. Lord, makakakilala sa mga makakakaon sini. Pero nila inihanap po na akong makakaon sa siton. Mauubusin nila ayon. Sa siton. I-declare mo. Sasabihin mo at paniniwalaan mo. Diri kayo, nanalangin ka din. Sus, nung sana ako mauubos ito. Ay man daw. Nagdurumba ka tayo sa nagisugan. Kailangan paniwalaan mo. Amen? Yung lesson doon, kailangan nating magbigay ng oras. More time sa pagbabasa, pag muni-muni sa salita ng Diyos, pag wala kang ginihin mo, isip-isip sa mga salita ng Diyos. Lord, ganag ka ng sugar, bago mo sa maini. Ngayon karayag signong siton, ipaunawa mo sa ako, pag mo natin na basahaw through. Amen? Ulit-ulita at maniwala ka, mangungusap sa iyo ang Diyos. Amen? So, napakahalaga na alam natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos dahil yung success andyan sa salita ng Diyos. Kailangan nato luwason. Sugaray ni mo hipid, kapatid, dapat aning ginuluwas salita ng Diyos. Hindi rin kailangan ang mga buta kayong pinanluwas. Ang bago pa nila, ang hiwasin ni Barason. Dapat mga salita ng Diyos. Amen? Tikang yan na, maupay ng mga butangan ng lalataon. Tapos isurat ito na ng mga butangan pinag-declare mo, isurat. Butang i-date. Pag nangyari doon, butang i-date, Lord, salamat. Nangyari, naganap. Ini nga ako pinaniwalaan, ini nga ako gidi-declare. Amen? Masod ka, wala kasawa, nag-inanap pa. Lord, makaasawa aksin. Mananampalataya, ikaw ang unang nga ginhigugma. Sugat siton.
Ininiglara mo. Amen. So, ito nang dapat nga panalangin, declaration sa itong kinabuhi. Yung paghulat, ayaw pagparehas kan Sara nga di naguhulat. Sanglit nagbabasol. Ano? Naghahatag problema. Amen. Learn to wait. Nano pa ang lesson? Renew our mind. Baguhuntan atong isip. At ibutang ta sa ato isipan, sa ato pusit isipan, yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos. Pag aram mo nga negative, kuha na dayon. Ay then, oops, diri. May sa'yo nagsusol, diri. Ay dayon pag, kuhan. Diba? Pag mayon marisol nga nabot, marites, ay dayon pag entertain. Isip-isip ang unaan, maupay. Amen? Kailangan salita ng Diyos mga maupay, positive words, ang ato gin-entertain sa ato kinabuhi. Diba? Bago dito kanina, sa bibig, nakasalalay ang buhay at kamatayan. Negative nga ni, baka kamatayan nito. Problema ito nga ihatag sa imo. Pero positive nga ni, maupay ang resulta sa ito. Amen? Conclusion. The confidence, courage, and resolve in many of the greatest Bible verses and word changes are the results of a single powerful biblical principle. Dapat na intindihan ito. Yung mga simpleng prinsipyo sa Diyos. Doon nagtitikang nga nato confidence sa word, sa Lord. Doon nagtitikang yung courage. Doon ito na naghatag sa ato marisolban ato mga problema. Ang ato mga challenges. Kaya nga, kailangan i-apply nato ito nga power sa Diyos nga nagpapakalma sa dagat. Tama? Grabe na nga dagat. Ang bagaw la sa mga disipulo. Lord, malulunod na kinaturong pala. Ang bagaw niya, kay liit lang yung mga palataya. Di ba? Kinano, nagbabatian na nila pero may word. Wala lagi hapon nila gamita. Pero ang bagaw ni Lord, let there be peace. Ang bagaw niya, na word nga kanya gingamit, tumila ka, maging kalma ka. Diba? Kumalma. Ano yung makatatawag, gingamit ko nung sa dikatok sa kasagman. Naalala ko ito na, no? Diba, grabe uran, nagtitikang na itong gaito, maparang panahon, sa Domingo. Naka-scooter iuran ni pagikan ko. Nagabot lungaw sa dagat, libalori. Nahinumdumang ko ito. Mo Lord, diba, may kapangako. May kapangako, diba? Pwede, ini nga uran, patok alangon ang ato sa pagabot mo ito. Ginutusan ko ikaw, tuko langon kay makuri mag-drive-in, mauran. Baga ko, tuko langon kay magda-drive back. Pag-abot ko sa Rawis, wala na uran. Abot nga to sa nga to nasan ito, andi sa UAP. Kaya lang, pinukuha kay naglulukuan, kuhan sa scooter, ang kauna ko, waray gasolina. Nagpagasolina pito. Puno pa man ngayon, duhala na kayo butang. Dito ang abuti sa bunok, bakong maho daw ini, diri specific aking sugad, dapat niyan, yung sugad ko, Lord, paabutak, sa katarman. Ay, na pagpaura na, abot nga to, saan makaabutak sa katarman, nagsadlak nga, Lord, patok habang ako ka magdadrive, patok, alam mo nan uran, tinukugod man. Wala ba ni specific, wala ko sugara nga to sa nakpag-abot, pag-abot ko nga to, sa nagpapagasolina nak binunok. Doon ko ito na-realize nga unina, mali ang declaration. Amen? Pero alam nyo, mga simple nga butang, talagang nangyayari. Dahil anak ka ng Diyos, mayaong kakalikasan ng Diyos, mayaong kakakayahan nga mayaong ng Diyos, dinhatag sa ato, we have the authority, and we have the word. Kung naruyag ka, magbago rin kinabuhi, ang dalagan sa ning kinabuhi, gamita ang pulong sa Ginoo. Iluwas ang pulong sa Ginoo, isang buhay mo ang salita ng Diyos. And we will have victory. Amen? Tayong lahat ay magtatagumpay. Tayo magsitayo. Kapag mas ito, preacher sa to. Sa dating nga kuan, sa dating ministry, makatatawa. Ang bago lang niya. Sa during na sa ito lay hands. Ibig niya lay hands na nung Lord, pag walang, Lord, ako na hindi mapapangasawa. Nangyari nga. Power sa declaration. Amen? Ay, lapagsala. Mas mapayan dito sa Lord.
para di rin maso sa ulo. Amen? Pikit mo yung mga mata. Just feel the presence of the Lord. Sige, Lord, ikaw nawa mo pa sa ang kahalagahan ng iyong salita. Tagiak desire, more desire na saliksikin ng salita mo, more desire na ipamuhay ang salita mo. Sabihin mo, Lord, kailangan kita. Magtatagumpay ako kapag kasama kita. Baguhin mo ang buhay ko, O Diyos. Ano man ang sitwasyon ko ngayon, nilalagak ko sa iyong mga kamay. Pinangahawakan ko ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako. Nang magaganap sa aming buhay ay ang plano mo. Di man namin nauunawaan ang aming mga kinakaharap, ang mga bagay na inaalaw mo, still magtitiwala kami sa iyo. Just close your eyes. Hayaan mo na mangusap sa iyo ang Diyos. As we worship the Lord, just feel His presence. Just enjoy the presence of God. Hayaan mo ano man yung gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Baka hindi mo na ipapamuhay yung salita niya. Merong gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di mo nangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak
imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Romantic walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Romantic minute. Walang mahirap. Ano man ang sitwasyon mo sa oras na ito, sabihin mo yan sa Diyos. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na pinakaharap mo. Alam ng Diyos ang naman ang puso isipan mo. Paniwalaan mo ka ng mga pangako. Just declare it. Walang mahirap sa'yo. Sabi mo, walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Sa oras na ito, habang nagpi-play ang instrument, just feel the presence of the Lord. Sabihin mo sa Diyos yung laman ng puso mo. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung mga bagay na gusto mong panghawakan sa kanyang mga salita. Gaano man ka-imposible yung nararanasan mo sa oras na ito, panghawakan mo ang salita, mga pangako ng Diyos. Just declare it. Panghawakan mo yan. Sabihin mo yan sa Diyos. Just speak it. Kailangan mong sabihin yan. Yes, Lord. Aming Diyos na tapat sa kanyang mga salita at mga pangako. Lord, narinig mo ang mga sinabi ng aking mga kapatid. Naniniwala kami, O Diyos, na alam mo ang nangyayari at mga nagaganap sa aming buhay. Walang bagay na nakalagpas sa iyong mga kamay na hindi mo alam at pinahintulot, O Diyos. Wala kaming ibang gagawin simula sa oras na ito kundi panghawakan ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na susolusyon sa aming mga problema.
Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magbibigay ng kalakasan sa mga nanlulupaypay. Ikaw ang Diyos na magbigay ng courage sa mga nadi-discourage, Lord God. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa lahat ng merong karamdaman. Ikaw ang Diyos na aangat sa aming mga buhay. Panginoon, nangako ka, O Diyos, ng lahat ng kumikilala, sumusunod sa iyo ay pagpapalain mo at pagtatagumpay. Pinangahawakan namin ang mga bagay na ito. Lord, marireceive namin ang mga pangako mo higit pa sa aming mga inaasahan. Katampuin mo ang panalangin ng aking mga kapatid. Strengthen them, Lord God. Give them more courage. Comfort them. Hallelujah. At simula sa oras na ito, turuan mo kami na pahalagahan ang iyong mga salita. Turuan mo kami na gamitin, sabihin, at ihayag ang iyong mga salita sa aming mga buhay. At umaasa kami ng pagbabago, Panginoon. Umaasa kami ng bagay na gagawin mo. Gaano man ito ka-imposible, dahil walang imposible sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah! Ikaw ang Diyos ng kaayusan. You are a just God. Hallelujah! Pinagpapala ko ang lahat ng naririto. Ang bawat salita, Panginoon, na tumimo sa kanilang puso't isipan ay pinagpapala ko. Panginoon, dalangin ko na baunin ito ng bawat isa at maipamuhay sa aming araw-araw, Panginoon, na paglalakbay, Lord God, sa mundong ito, magamit namin ang bawat salita na aming natututunan sa iyo. Makita namin at ma-experience ang kapangyarihan nito. Hallelujah! Salamat sa authority na ibinigay mo sa amin. Dalangin lang namin na patuloy ka namin maranasan sa bawat segundo ng aming buhay. Ikaw, ang presensya mo ang aming maranasan, O Diyos. Hallelujah! At dinideklara namin na ang aming buong angkan, kami at ang aming buong sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Dinideklara namin na ang lugar na ito, ang buong Lauang ay para sa iyo. Ang buong Northern Samar ay para sa iyo. Ang buong Pilipinas ay para sa iyo, Panginoon. Ang buong lugar na ito ay pagpapalain mo. Buong Lauang ay sasamba sa tunay na Diyos. Buong Lauang ay kikilala sa tunay na Diyos. Hindi namin nililikuhan, Panginoon. Yes, God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako. Ngayon pa lang inaangkin na namin ang answer sa prayers ng bawat isa. Nag-release ako ng blessing upon blessing sa lahat ng area ng kanilang buhay, Panginoon. Iangat mo ang buhay ng bawat isa. Iangat mo ang paglilingkod ng bawat isa. Gagamitin mo kami mightily and boldly. Lahat ng lalabas sa aming labi ay mangyayari, Panginoon. Magaganap. Panginoon, walang ibang mayahayag kundi ikaw. Walang ibang may nataas kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagdakila at karangalan. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hello. Amen. So, announcement po, mayroon po midweek every Wednesday, 7 p.m. and IP po every 6 p.m. Tapos po, mayroon po bukas, Jesus Reigns sa Pambuhan bukas. Kung sino man pa interested nga mag-join, pakadinala po kami sa church ng mga 7 a.m. 7:20 para makakita tayo. Thank you po and God bless.
Nakahayagan.